Habang ginagawa ko yung video about sa motivational speech ko about sa magkakapatid, meron lang akong nabasa dito sa cellphone ko habang nag-i-scroll ako. Ito daw yung zero remittance sa buong bansa, lahat ng mga OFW. Kaya ito, pag-usapan natin to based on my opinion. Bilang isang OFW, opo, naiintindihan ko kayo dahil iba-iba naman talaga yung pananaw ng bawat Pilipino. Pero kung iisipin po natin mabuti, simula nung mga dumaan pang administrasyon hanggang ngayon sa kasalukuyan, may nagbago ba? Ito po hindi po ako pro Duterte, hindi rin po ako pro PBBM. Balance lang po. Based on my opinion lang po, yung lahat ng sasabihin ko dito sa aking speech. Nung panahon po ni Duterte, nung nag-run po siya bilang presidente noong 2016, nangako po siya na aalisin niya ang droga sa buong Pilipinas. Sa mga maka-Duterte dyan, correct me if I wrong, na wala pa talaga ang droga sa Pilipinas? Hindi ko na sinerch kung sino yung namumuno sa zero remittance sa mga OFW. Bakit? Nonsense. Bakit ako sasali kung meron akong pamilya sa Pilipinas, may anak akong pinag-aaral, may mga magulang akong nag-aantay ng padala ko, may mga kapatid akong nangangailangan ng tulong ko, tapos mag-zero remittance ako? Sino ba mahihirapan? Ako ba? O yung gobyerno ba? Hindi. Yung pamilya ko. Eto, balik tayo kay Duterte. Noong 2016, nangako siya na tatanggalin niya lahat ng addict sa Pilipinas within 6 months. Oo, natanggal naman talaga yung maliliit na addict, maliliit na user, maliliit na pusher. Nalinis nga yung Pilipinas sa mga krimen na gawa ng mga addict. Aminin man ninyo o hindi, maraming inosenteng mamamayang Pilipino ang nadamay sa Dragon War ni Duterte. Kahit maraming namatay at nakulong sa kapanahunan ng Dragon War ni Duterte, paano naman yung mga malalaking sindikato o malalaking drug lord na kagaya nila Michael Yang, Charlie Tan, at Sam Uy? Di ba nga kasama niya pa ito sa malalaking event na pinupuntahan niya, yung mga drug lord na to? Dahil kung gusto niya talagang tanggalin ang droga sa Pilipinas, dapat inuna niya yung mga sindikatong malalaki o yung mga drug lord na malalaki. At gumawa siya dapat ng isang batas na talagang katatakutan ng mga user, ng mga pusher, at ng mga drug lord. Para sa akin hindi talaga ako bilib sa pamamalakad niya sa ating gobyerno nung kapanahonan niya. Bakit? The way nung pananalita niya na kahit alam niya na maraming nanunood na kabataan sa TV na nagmumura-mura siya, bad influence yun sa mga kabataan natin. Alam mo naman ang mga Pilipino napaka-sensitive pagdating sa ganyan. Pero marami din Pilipino ang gustong-gusto yung ginagawa niya. Oo, marami naman talagang nagawa na maganda si Duterte sa Pilipinas. Nakapagpagawa siya ng mga gusali, mga tulay, mga kalsada at kung ano-ano pa. Pero pera naman din yun ng Pilipinas. Pera naman din yun ng taong bayan. Bago nga siya naupo, di ba? Meron pang naiwan na budget si Noynoy Aquino na 1 billion at nakautang pa siya sa World Bank. Hindi niyo ba alam? Siya ang presidente ng Pilipinas na napakalaki ang nautang sa World Bank. Hindi ko alam kung ano yung pinakain ng mga Duterte sa mga Pilipinong loyal na loyal pa rin sa kanya hanggang ngayon. Tapos na ang termino ni Duterte. Sana suportahan natin yung bagong administrasyon. Mag-move on na tayo. Dapat magkaisa tayo na mapaunlad ang sarili nating bansa. Huwag tayo mag-away-away ng dahilan sa politika. Kung sino yung nandyan, dapat sinusuportahan nyo para umunlad naman ang bansang Pilipinas.